Hello, ako si Atong. At ako naman si Aram. May mga agam-agam ka ba sa usaping agham? Pag-usapan natin yan dito sa... Agam-agam with Atong and Aram. Sama-samang talakayan. Agham para sa pamayanan. Atong, gusto ko ng chocolate cupcake. Bili tayo kay Ate Pam. Uy, sige. Hi, Ate Pam. Pabili ng 2 chocolate cupcake. Hello, Atong at Aram. Sandali lang ha. Patapos na tong ginagawa ko. Busy ka yata, Ate Pam. Naasikaso ko tong Facebook page ng Pam Sweets mamaya. Inaayos ko lang itong mga ipopost ko tungkol sa bago naming cakes. Wow! Congrats, Ate Pam! Salamat, Aram. Sinubukan ko kasing gawin yung bago kong natutunan dun sa social media class na sinalihan ko para mas marami pang makakita at makaalam ng binibenta kong cakes. Heto na ang cupcakes nyo. Thanks, Ate Pam. Nakakatuwa naman na going digital ka na rin. Ang dami ng negosyo ngayon na nasa social media. Naku, buti na nga lang at pwede pala to. Akala ko kasi tuluyang magsasara na kami nung mag-pandemic. Sa umpisa, napilitan kaming magsara ng store para makaiwas sa COVID-19 infection. Unexpected nga yung nangyari eh. Isang araw, nag-scroll lang ako sa Facebook. Tapos may nakita akong free webinar tungkol sa social media for small businesses. Nag-sign up ako at doon ko natutunan na mas madali palang ipakita ang product sa maraming customers online, kagaya yung gagamit tayo ng Facebook. Karamihan naman kasi ng mga tao ngayon meron ng social media accounts, di ba? Sakto rin naman na sumikat yung online delivery at online payments. Narinig na ba ninyo ang Foodpanda, Grab at GCash? Sa Foodpanda at Grab, pwedeng umorder ang mga tao ng paborito nilang pagkain. Itong GCash naman ang nagsisilbing online wallet para magbayad ng cashless sa Foodpanda o Grab. Pero pwede mo rin itong gamitin sa mga online sellers, gaya ko na nasa Facebook. Mga online apps ito kung tawagin. Konting click o tap lang dadating agad yung product sa customer ko at makukuha ko rin agad yung payment nila. Ang maganda doon, hindi pa namin kailangang magkita ng personal. E di iwas sa virus. At isa pa, kaya ko ring malaman kung anong gusto ng customers ko online kahit hindi kami nagkikita. Pwede kasi nila akong kausapin sa chat para maibigay nila ang feedback nila. Dahil dyan, mas alam ko kung paano ko mapapaganda ang service ng cake shop ko. So, ibig sabihin, mas pinabilis at pinadali ng online apps ang pagbibusiness mo? Oo naman, Aram. Pero hindi pa rin siya madali. Bakit naman, Ate Pam? Naalala niyo ba nung sinabi ko na nag-enroll ako sa free webinar? Ilang linggo kong inaral ang apps na to. Hindi ako magaling talaga sa mga bagong technology, kaya nahirapan ako nung una. Halos panghinaan pa nga ako ng loob. At isa pa, matindi rin ang competition online. Hindi lang naman akong business ngayon na gumagamit ng internet. Lahat kami nag-iisip ng bagong strategy at products para maka-attract ng bagong customers. Minsan hindi pumapatok yung product, kaya pwede akong malugi. Kung ganun pala, paano po kayo nakakapagpatuloy sa cake shop nyo, Ate Pam? Mahal ko ang cake shop ko. Gusto ko talagang gumawa ng cake simula pagkabata.
Pero naiintindihan ko rin na ang pagninegosyo ay parang pagbe-bake ng cake. Kailangan alam mo yung tamang ingredients. Oh? Anong ingredients yan, Ate Pam? Una, dapat marunong kang mag-adjust sa mga pagbabago sa paligid mo. Kapag may bagong problema gaya nitong COVID, paniguradong may bago ring opportunities gaya naman itong online apps na ginagamit ko. Katulad ng free webinars ng Negosyo Center ng gobyerno at MSME Caravan ng Google, libre na sila. Kaya hanggat maaari, sumasali ako. Napakalaki ng tulong nila sa mga maliliit na negosyo. Kung isa kang small business owner, hindi ka mauubusan ng free training galing sa private at public agencies. Kung may kapital ka naman na at least 3,000 pesos at pursigido ka talaga matuto, pwede kang magbayad para sumali sa advanced social media classes. Investment mo yan na matututunan mo sa pagpapalaki ng business mo. Kaya pangalawa, dapat may sipag at tiyaga ka pa rin. Hindi naman natatapos ang pag-aaral sa eskwela. Normal ang pagbabago lalo na sa negosyo. Lalo na ngayon, dapat alam mo kung paano sumubok ng bagong ideas para lumago ang business mo. Pangatlo, natutunan ko rin na dapat handa akong mabigo. Failure, kumbaga. Hindi naman kasi sa lahat ng oras effective yung maiisip kong business strategy. Natutunan ko ito first hand. Masakit sa una, lalo na kung paulit-ulit kang mabibigo. Pero kalaunan, mas tumibay ang loob ko na mag-take ng risks. At mas marami na akong alam ngayon sa pagpapalago ng cake shop ko. Panghuli, mag-ingat sa nagkalat na online scammers, maging buyer o kapwa-seller man yan. Marami akong kilalang naloko dahil hindi nila alam ang strategy sa online scammers. Dito ko natutunan na katulad sa aktwal na pamilihan, kailangan kong maging mapagmatsyag at makilati sa mga nakakausap ko sa chat ng mga customers at kahit ibang seller o supplier. Ang kaibahan lang, dapat marunong ako sa online technology. Halimbawa, hindi basta-basta dapat na mag-click sa links, buttons at emails na ginagamit para magnakaw ng impormasyon at pera sa online user. Agree ako lahat dito, Ate Pam. Parang gusto ko na rin magtayo ng business paglaki ko. Ako rin. Pero, wait. Kailan ba lalabas ang bago mong product sa online, Ate Pam? Para ma-share to ni na Mama at Papa sa Facebook accounts nila. Maganda yan, Atong at Aram. Sakto. Kalalabas lang ng bagong sugar-free cupcakes ko ngayon. Sigurado kong magugustuhan niya ng friends nyo at ng mga friends ng Papa at Mama nyo. Diba, less sugar tayo for our health? Sige, i-chat ko din ito sa inyo. Remember, kahit may pandemya o may lockdown, tuloy ang business. Kahit hindi pwedeng face-to-face, tuloy ang benta ng cakes dahil sa Online at social media, Facebook at Instagram. Yay!